family. Welcome po ulit sa ating online Sunday service. Bago po tayo magkantahan, nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung Christian audit na narinig ko this past week. Sabi po doon ay marapat lamang na papurihan natin ang Panginoon pag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. Pero ako po, naniniwala po ako na hindi pa man po tapos ang pagsubok, ang mga unos na naranasan natin ay dapat na rin po natin papurihan at pasalamatan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay sapat na at higit pa sa ating mga pangangailangan. Kaya po tayo magsiundan.
Kahit wala na iba katulad mo. Purihin ka po. Ay ating ulitan ng Panginoon. Tuloy natin damhin ang kanyang walang hanggang katapanan sa ating buhay.
tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilahan mo. Ngayon, dakilahan, Panginoon, pinupuri ka namin. Ngayon pa lang naman habang magtatapos itong pandemic na ito, Lord, pinupuri ka namin hanggang sa matapos ito, Lord, ipupurihin ka pa namin, Panginoon. Taas ng ngalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, CCC family, at Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at mga ilaw ng tahanan na walang sawa ang pagbibigay ng efforts and sacrifices para maalagaan ang kanilang mga pamilya. At nawa po kahit na may pandemic, magkaroon po tayo ng maliliit or simpleng celebration sa ating pong mga tahanan bilang pagpupugay sa ating pong mga nanay. Kaya muli po, Happy Mother's Day, mahal po namin kayong lahat. At ngayon pong umaga sa pagpapatuloy po natin ng tema natin na Voices from the Past, tayo po ay mag-aaral mula sa Book of Zephaniah na kung saan pag-uusapan po natin ang pagpapakumbaba sa harap ni Yahweh. Kaya ang title po na i-share ko sa bawat isa sa atin ay The Call to Humility. At ang tanong po na sasagutin ng salita ng Panginoon ngayong umaga ay kung paano ba natin maipapakita yung tunay na pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa isang napakagandang umaga na pinagkalaw niyo po sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy niyo po kaming pinapatnubayan, pinagpapala at iniingatan. Kaya, Lord, sa oras na ito na kami po ay makikinig ng inyong salita, i-open niyo, Panginoon, yung aming isipan, yung aming mga tainga, yung aming mga puso, Lord, para po sa mga salita ninyo sa amin. At Lord, tulad ng mga pag-aaralan namin sa umagang ito, kami pong lahat ay nagpapakumbaba at inihahanda ang aming mga sarili para tanggapin ang inyong mga salita para sa amin ngayong umagang ito. Marami pong salamat, patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan at Lord, ang iyong banal na espiritu ang patuloy na pumatnubay at manguna sa amin habang kami ay nakikinig. Marami pong salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Si Zephaniah po ay isang propeta mula sa Jerusalem who is possibly a descendant of King Hezekiah. At ito pong prophecy na ito ay nangyari noong 640 to 609 BC during the reign of King Josiah. Si King Josiah po ay tinutukoy na huling mabuting hari ng Judah. At para po hindi tayo masyadong malito, ayan, ang Judah po ay Southern Kingdom ng Israel. At dito po sa Southern Kingdom ng Israel na tinatawag na Judah, makikita po natin ang Jerusalem, kung saan nanggaling si Zephaniah. Ang prophecy po ni Zephaniah ay patungkol sa nalalapit na pagdating ng araw ng Panginoon o yung tinutukoy po natin na Day of the Lord, na kung saan dahil po sa malapit na itong dumating, according po dun sa prophecy, pag binasa po natin yung aklat ng Zephaniah, makikita po natin dun yung call to repentance. Panawagan sa Jerusalem, sa Judah at sa mga nations na nakapalibot sa kanila na magrepent sa kanilang mga kasalanan at bumalik kay Yahweh. Yung mga bansa po na mababasa natin dito ay yung Philistia, Moab, Ammon, Cush, Assyria. Ito pong mga 5 nations na to at ang bansang Judah, ang mga mamamayan ng Jerusalem ay kumbaga sa pamamagitan ng propesiya ay nais ng Panginoon
na sila ay magrepent sa kanilang mga kasalanan at manumbalik kay Yahweh. Pinakauna po na ating matututunan ay the humble seeks the Lord. Ang mapagpakumbaba ay patuloy na sinasaliksik, hinahanap, nanunumbalik kay Yahweh. Sabi po dun sa key verse natin, seek the Lord, all you humble of the land. At dito po, bigyan lang natin ng emphasis yung mga salitang the Lord dahil ito po ay tumutukoy kay Yahweh. Napaka-importante po nitong katotohanan na ito dahil during this time po ng prophecy ni Zephaniah, ang mga mamamayan sa Jerusalem, bagamat kinikilala nila si Yahweh bilang Diyos, ay sumasamba pa rin sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya makikita natin yung sa chapter 1 verses 4 to 6, sabi po dito, paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Juda at ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalaping bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Silang mga tumalikod na sa pagdilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. So makikita po natin dito na yung prophecy ay kumbaga patungkol sa mga mamamayan ng Jerusalem na tila ba napalayo na sa Panginoon. Hindi lamang sila naglilingkod sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, kundi pati yung kanilang paglilingkod kay Yahweh ay tinalikuran din nila at hindi na sila humihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya ang unang-una po na form ng pag-seek sa Lord na itinuturo sa atin ng mga talatang ito ay to return to our God. Return to the Lord. Kumbaga isa po sa nais na mangyari ng propesiya ay iwanan ng mga mamamayan ng Jerusalem yung kanilang mga maling ginagawa sa harap ng Panginoon at magbalik loob sila kay Yahweh. Kaya po sa Tagalog, sabi po dito, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba. Nararapat lamang na mayroong pagpapakumbaba para makabalik sa Diyos. Napatandaan po natin that repentance is impossible without humility. Kaya kung gusto po natin na magbalik loob sa Panginoon, dapat po tayo ay magpakumbaba muna sa harap niya. Ayan, so as we apply po itong mga propesya na ito sa ating mga buhay, pwede po nating tanungin yung ating mga sarili, kung kamusta ba tayo sa ating relasyon sa Diyos? Tayo ba ay nananatili pa rin na nagtitiwala kay Yahweh? Tayo ba ay nananatili pa rin sa paglilingkod sa Kanya? O tayo ba ay para unti-unting tumatalikod sa Kanya? Sigurado ba tayo na siya lamang ang ating sinasamba? O maaaring dahil sa hirap ng buhay, dahil sa mga problema, dahil sa napapagod na tayong maghintay sa mga sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin, baka naman hindi na tayo humihingi ng patnubay mula sa ating Diyos. Kaya po, let us return to our Lord. Tandaan po natin na sa lahat ng oras tayo ay sumasamba. Ngunit hindi sa lahat ng oras si Yahweh ang ating nasasamba. Kaya po let us say no to seeking other gods. At kapag po meron tayong hinahanap na pangangailangan natin sa ating buhay, hanapin natin si Yahweh. Let us seek the Lord. Kung kailangan po natin ng pera, provision sa pang-araw-araw, let us seek the Lord. Kung kailangan po natin ng kagalingan mula sa kahit na anumang sakit o kahit na anumang discomfort na ating nararanasan sa ating buhay, let us seek the Lord for healing. Kung tayo ay para bang walang purpose, walang direksyon sa buhay, let us seek that direction from the Lord.
Kung kailangan natin ng kapayapaan, let us seek the Lord, hindi ang ibang bagay. Kung nais nating makaramdam ng acceptance, ng pagmamahal, let us seek the Lord, Yahweh. Ano po, tandaan po natin ang ating Panginoon ay tulad ng ating mga magulang, ating mga tatay, mga nanay. Nais ni Yahweh na tayo po ay magtiwala sa Kanya at lumapit sa Kanya. Kaya po, let us return to the Lord. Pangalawa po, let us seek the Lord by obeying Him. Ang tunay na nagpapakumbaba sa harap ni Yahweh ay sumusunod sa mga utos ni Yahweh. Pag binalikan po natin yung key verse, seek the Lord, all you humble of the land, you who do what He commands. Sabi po sa Tagalog, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Kaya po, dito makikita po natin na ma-assess po natin yung ating mga sarili kung talagang tayo ba ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kung gaano tayo sumusunod sa mga sinasabi sa atin ng ating Diyos. Sabi po sa chapter 3 verses 1 to 5, mapapahamak ang mapaghimagsik na lungsod ng Jerusalem, punong-puno ng mga makasalanan at ng mga pinunong mapaang api. Hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa Kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Yan, sa English translation po ng mga talatang ito, ilan sa mga salitang ginamit ay yung mga salitang rebellious, oppressors. Yan po ang description sa mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya maaari po nating ma-reflect mula sa mga talatang ito na ang mga hindi nagpapakumbaba sa harap ng Diyos o ang mga mapagmataas sa harap ng Panginoon ay ang mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, hindi tumatanggap ng kanyang pagtutuwid, hindi nagtitiwala sa Diyos, at hindi lumalapit sa Diyos para humingi ng tulong. Kaya, di ba po, isang kumbaga napakagandang paalala nito sa bawat isa sa atin na baka sa ngayon, sa mga nararanasan po natin, baka meron tayong mga aspeto sa buhay natin na hindi tayo aware, pero nagmamataas na pala tayo sa Panginoon. Dahil sa hindi tayo humihingi sa Kanya ng tulong, di ba po, merong mga aspeto sa buhay natin na hinihingi natin yung tulong, yung gabay ng Panginoon, pero may mga aspeto din na sinasarili lamang natin. O kaya naman, merong mga kautusan ng Panginoon na pinipili lang natin na yun ang ating gagawin. At maraming pagkakataon din na hindi tayo tumatanggap ng pagtutuwid sa ating Diyos. So, i-assess po natin yung ating mga sarili at tandaan po natin na ang pagsunod sa Panginoon ay isang senyales ng pagpapakumbaba sa harap niya. Minsan ang pagdidisiplina ng ating Diyos ay napakasakit at napakahirap. Ngunit alalahanin po natin na ang pagre-rebelde natin sa Diyos ay siguradong magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ngunit ang pagsunod natin sa Kanya ay siguradong magdudulot ng kapayapaan at pagpapala. Kaya nawa po patuloy nating saliksikin ang ating Diyos. Let us seek Him by returning to Him and obeying Him. Pangalawa po, the humble seeks righteousness. Ang tunay na nagpapakumbaba sa Diyos ay gumagawa ng tama. Pag binalikan po natin yung key verse, sabi po doon, seek the Lord, all you humble of the land. You who do what He commands, seek righteousness. Sa Tagalog, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa Kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama. Ang isang nagpapakumbaba sa Diyos ay hindi lamang basta gumagawa ng tama, kundi sinisigurado niya na yung kanyang ginagawa ay tama sa harap ng Diyos. In chapter 3 po ng prophecy ni Zephaniah verses 12 to 13, inilarawan sa mga talatang ito ang mga mapagpakumbaba.
Sabi po dito, iiwan ko roon ang mga taong mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag. Wala na silang katatakutan. Kaya as we apply po ito sa ating mga buhay sa ngayon, marami po sa paligid natin ang makapagsasabi sa atin kung ano ang tama, kung ano ang nararapat natin gawin. Mga nababasa natin, napapanood natin, napapakinggan natin. Even yung ating mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay, maaaring makapagsabi sa atin kung ano ba ang tama na gawin sa mga sitwasyon na mayroon tayo. Ngunit bago po natin pakinggan, paniwalaan at sundin ang anuman sa lahat ng ito, tignan po muna natin, saliksikin po muna natin kung ano ba ang tama sa harap ng ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa harap ng Diyos at aminin natin na hindi sa lahat ng oras alam natin kung ano ang makabubuti para sa atin. Pero ang Diyos sa lahat ng oras alam niya ang nararapat natin gawin at nais lamang niya ang makabubuti para sa atin. Kaya po nawa ang bawat isa sa atin maging tulad nung mga mapagpakumbaba ng mga tao na tinutukoy dito po sa talatang verses 12 to 13, na kung saan dahil sa kanilang pagpapakumbaba, gumagawa sila ng tama sa harap ni Yahweh, hindi sila gumagawa ng kasamaan, hindi sila nagsisinungaling ni nandaraya, at palagi silang lumalapit kay Yahweh upang humingi ng tulong. Kaya tayo po, let us assess ourselves this morning. Anong mga aspeto sa ating mga buhay ang maaari po nating isurrender sa ating Panginoon? Aspeto sa ating buhay na sa tingin natin hindi natin nagagawa ng tama, o mas pinapakinggan natin yung mga ibang tao, ibang bagay na nagsasabi sa atin ng dapat gawin kesa sa mga nais sa atin ng Panginoon. Let us humble ourselves before the Lord. Lumapit tayo sa Diyos at humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon sa mga sitwasyon na ating napagdaraanan sa buhay po natin ngayon. Pangatlo po, at dito na po tayo magtatapos. The humble seeks humility. Ang mapagpakumbaba ay patuloy na nagpapakumbaba sa harap ni Yahweh. Kapag binalikan po natin yung key verse natin, sabi po doon, "Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what He commands. Seek righteousness, seek humility." Sa Tagalog po, kapag binasa natin, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Ito po yung panawagan ng sa bawat isa sa atin ang salita ng Panginoon na magpakumbaba sa harap ni Yahweh hanggang sa huli. Alam niyo po yung day of the Lord na tinutukoy ng mga propeta sa lahat po ng napag-aralan po natin sa tema po natin ng Voices from the Past. Meron pong dalawang aspeto na tinutukoy itong day of the Lord na ito. This day is day of judgment para sa mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. But it is also a day of salvation para sa mga tao na patuloy na sumusunod at nananampalataya kay Yahweh hanggang sa huli. Another thing po, it is a day of sadness, of brokenness, kapighatian, kalungkutan sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. But it is a day of rejoicing, celebration, day of hope sa lahat ng mga nananatiling faithful sa ating Panginoon hanggang sa huli. Makikita po natin yung pagkakaiba nitong dalawang bagay na ito sa prophecy po ni Zephaniah. Pag tinignan po natin sa chapter 1 verse 10, sabi po dito, "Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda, mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod, at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol." Pagdating po ng verses 14 to 15,
Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap. So ito pong mga talata na ito ay tumutukoy sa propesiya para sa mga tao na hanggang sa huli ay hindi nagpapakumbaba, nagpapasakop at sumusunod kay Yahweh. Pero pagdating po sa chapter 3, nabanggit ang patungkol sa mga remnant ng Jerusalem, or pag sinabi pong remnant at this time, dito po sa konteksto na ito ay yung mga tao na hanggang sa huli sila yung natira na nananatiling faithful sa Panginoon. At ito po yung prophecy patungkol sa kanila. Sabi po sa verse 11 ng chapter 3, sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Iiwan ko roon ang mga taong mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag, wala na silang katatakutan. Pagdating po ng verse 14, kumbaga sinabi po dito yung awit ng kagalakan. Sabi po dito, umawit ka ng malakas lungsod ng Zion, sumigaw ka Israel, magalak ka ng buong puso lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh ang hari ng Israel, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Malinaw na pinapaalala po sa atin ng mga talatang ito that punishment is certain for those who continues to disobey the Lord, but salvation is certain for those who are faithful to Yahweh until the end. Kaya nawa, ang bawat isa po sa atin ay manatiling mapagpakumbaba sa ating Diyos. At dyan na po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Book of Zephaniah. Nawa po bilang mga anak ng Panginoon, tayo po ay patuloy na magpakumbaba sa ating Diyos na si Yahweh. Let us seek the Lord, let us seek righteousness, and let us seek humility. Samahan niyo po ko sa ating pangwakas na pananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga itinuro niyo sa amin ngayong umagang ito. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming tulungan na magpakumbaba sa harap ninyo sa araw-araw. Tulungan niyo kami, Panginoon, na anuman yung aming mga nararanasan, lagi kaming magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na hindi umasa sa kahit na kanino man o sa kahit na anuman. Bagkus, Panginoon, higit sa lahat sa inyo kami umasa, anuman ang aming napagdaraanan. And Lord, sa tuwing kami po ay nagmamataas sa inyong harapan, Panginoon, ituwid niyo po kami. Gamitin niyo po ang inyong mga salita para sa pagtutuwid sa amin at tulungan niyo po kami na laging makagawa ng tama sa inyong harapan. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa mga pagpapala ninyo sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, maitaas ka namin sa aming buhay sa araw-araw na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.